today's video, ang discuss natin, circuit breaker na size, kung paano ba kino-compute. So, consider natin yung ating fuse and circuit breaker. So, meron tayong DC breaker, meron tayong AC circuit breaker at yung fuse. So, the same computation lang naman yan, kung paano kinakalculate. The same formula lang ang paggamit. So, ang difference lang ng fuse tsaka yung circuit breakers natin, ang unang-una ay yung fuse natin at saka yung circuit breakers. May parehas na function naman siya dun sa ating naging solar setup. So, yun nga lang, in times ng mag-break yung circuit natin or magkaroon ng short circuit, kung fuse ang gagamitin mo, nasisira yun, nababasag, pumuputok. Unlike sa circuit breaker natin, pwede nating manually na i-turn off or i-reset, or di kaya pag nag-short circuit yung circuito natin, iti-trip niya lang yung mamamatay lang yung kusa. Tapos pagka-trip nun, pagka-reset natin, pwede na natin siyang ulit taas. So ayun, pagka nagkaroon ng problema, kung fuse ang ginagamit natin, bili tayo ng bago. So wag na wag tayong gagawa ng may fuse box kayo, magja-jumper, wag. Hindi advisable yung mga ganong practice. So sa circuit breaker natin, ang formula naman ito ay simple lang. Yung requirement ng circuit breaker mo, mayroon lang tayong current times mo sa 1.25, kung saan yung 1.25 safety factor for irradiance. So, kino-consider din natin sa circuit breaker yung overcurrent protection device. Mababasa natin yan sa Philippine Electrical Code or nasa National Electrical Code sa NFPA 70. So, electrical engineer ka, so aware ka rito sa mga ganito, lalo sa mga design. So, maaaring magamit mo to as reference. So, talagang ikaw ay gusto mo talagang mag-master ng electrical engineering. So, tips lang, pagdating dito sa ating circuit breaker, ano bang gamit ng ating circuit breaker? Circuit breaker protects the wire from overheating to avoid electrical fire. So, ang gamit niya para hindi daw mag-overheat yung ating mga wire, para hindi tayo magkaroon ng sunog. So, make sure lang daw na mas malaki yung ating wires, mas strong yung ating mga circuit breakers, yung wires, kesa dun sa ating circuit breaker. So, nire-recommend ko naman din yung oversizing if ever. So, much better din na wag tayong mag-undersize. Medyo may kamahalan nga lang, pero for safety reasons, yung tamang pagwawiring natin prevents the system from damage, overheating, or worse, or magkaroon ka rito ng sunog. So, delikado. Kawawa naman, buong pamilya mo masasakripisyo dahil sa kalokohan mo. So, ito tayo, balik tayo sa ating formula. SIB requirement or your circuit breaker requirement. So, paano ba kinukuha yung circuit current? So, ganun lang din. From power law, current is equal to power divided by voltage. So, note, refer to solar panel specifications kung magsisimula tayong mag-compute ng circuit breaker from solar panel to solar charge controller. So, may table yan. So, ito. Sa likod ng mga panels nyo, mapapansin nyo, meron tayong short circuit or yung ISC. Ito yung current na pinintroduce ng panel at no load.
So pinagdikit yung positive at negative connected. So kung kukuha ka ng tester, ma-reading mo 3.57. So yung maximum power current naman is ito yung operating current na panel mo. So note again, based on electrical code, the short circuit current shall be used for the computation. Ito yung gagamitin nating value sa pag-compute ng ating circuit breaker. So pasensya na, medyo maingay yan dito sa construction site. So circuit breaker requirements natin, circuit breaker is equal to short circuit current, so times 1.25. So yun. Pero kailangan mo daw ulit i-multiply ng 1.25 yung ating circuit breaker requirement para sa continuous duty. So ang magiging formula mo ngayon dyan, circuit breaker requirement, short circuit current times 1.25 times 1.25 ulit. So kung ang short circuit current ng panel mo, babalikan mo, nakuha mo doon ay 3.57 amperes, multiply mo 1.25 times 1.25, so nakakuha ako dyan ng 5.58 amperes. Or ni-round off ko, so gamit ka ng 10 ampere. So DC, take note, DC circuit breaker ang bibili mo. Usually makakapansin mo naman kulay blue yan, pag nabili ko sa mga online, Shopee. So, punta naman natin ang scenario sa solar charge controller, papunta doon sa battery natin. So, may mga requirements tayo para sa pag-compute ng ating circuit breaker para dyan. Number one, consider mo yung total array wattage of solar panel. Sa example ko, so meron lang akong isang panel doon na 60 watt solar panel. So kung gagamit ka ng multiple solar panel, so ibang computation yun, kunin mo lang yung total array. May mga formula naman tayo before sa previous video natin kung paano mo pagsasama-samahin yun. So, circuit breaker mo ngayon is equal to current again times 1.25, safety factor ng irradiance mo. So, yung current ko ngayon is 60 watts dahil yun ang naging panel ko. I-divide ko siya sa 12 volts sa battery bank. So, ang current mo ngayon dyan is 5 amperes na. So, therefore, 5 amperes times 1.25, nakakuha tayo ng 6.25, rounding off. 10 amperes na naman. So, 10 ampere na circuit breaker is enough for this kind of setup. So, next, circuit breaker again. Consider natin yung battery going to inverter. Anong size ng circuit breaker, kunin mo daw natin yung current ng ating system dito. So, sa inverter ko, meron akong 350 watts. So, ang baterya natin ay 12 volts pa rin. So, 350 divided by 12, makakakuha tayo dyan ng 29.17 amperes. So, ang circuit breakers ko daw is 29.17 or use 30 ampere. Bakit ka mag-stick sa 30 ampere lang? Bakit? Enough na to kasi kung hindi mo naman ginagamit yung inverter mo ng sagad, ito na todo mo lang, hindi na maximize yung gamit. So, usually, para sa safety mo, gamitin mo lang yung 50 to 70% ng capacity ng inverter mo para hindi naman masyadong laspag o madaling masira yung system mo. Pero kung gusto mo, maximize, gamitin yung 350 watts, kung kumpitin mo talaga per appliance yan, so mag-multiply ka pa rin sa 1.25. So, makakakuha ka ng 36.46 amperes. So, 40 amperes naman ang kailangan mo dyan. So, para sa akin, hindi naman talaga sinasagad ang paggamit ng inverter. Na talagang kung ano yung ma-compute mo dyan, yun na yun. So,
So circuit breaker again, sa inverter, papunta dun sa load. So marami tayo assumptions dyan. So assumption natin, 70% load consumption lang ng inverter ang capacity ang gagamitin natin. So kung inverter natin 350, kunin lang natin yung 70% niya, meron lang tayong 245 watts. So therefore, yung current mo, 245 divided by 220 is equal to 1.11 amps. So again, yung circuit breaker capacity na kailangan mo, 1.11 times 1.25, again safety factor, rounding off, 1.39, rounding off tayo. Gamitin mo dyan ay yung 2 ampere na circuit breaker para sa AC na, kasi alternating current na yung ipinoprovide ng ating inverter to load. Normally, mapapansin nyo kung mamimili kayo ng 2 poles na katulad na nasa figure ko, nasa drawing, red naman ang makikita nyo nga pinaka toggle switch niya, no? Yung pinaka switch niya. So yun lang, I hope may natutunan kayo ngayon sa aking please like, share na lang sa channel natin, and more videos to come tayo para kung i-hit mo yung notification bell. Ito namang ating video is for mga beginners lang, gusto mag DIY. So ito ang video para sa iyo. Thank you guys, God bless.